So ngayon po mga kapatid ay mas mag-aaral pa po tayo tungkol po pa rin sa ating Panginoong Jesucristo, at ang sermon na maririnig po ninyo ngayong umaga ay ang pangalawang bahagi na po ng ating pag-aaral sa John chapter 17 na may pamagat, Jesus Christ, our great high priest. O sa Filipino, si Jesucristo na ating dakilang punong pari. Pinagpapatuloy po natin ngayon mga kapatid ang ating pag-aaral tungkol sa pinakadakilang panalangin na pinapaniwalaan natin na naisulat sa banal na kasulatan, namely yung panalangin po ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 17. So dito makikita ho natin mga kapatid yung content. Ano po ba ang ipinapanalangin ng ating Panginoon? Ano? Dito nakikita po natin yung sinasabi nating preview. Ano po ba yung ginagampan ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa mga oras na ito, kung saan siya po ay nananalangin sa Ama para sa kanyang bayan bilang ating dakilang punong pari or our great high priest. At nung nakaraan pong pangangaral po natin dito, particularly in verses 1 to 5, hindi ko po alam kung naalala ninyo, no? Tinalakay na ho natin yan. In-establish po natin yung credentials ng punong pari po na ito. No, na siya po ay hindi lamang po pala isang ordinaryong pari gaya ng mga pari sa lumang tipan, at hindi rin po siya gaya ng mga pari na kinikilala sa panahon po natin ngayon. Siya po ay nakahihigit sa lahat na pari, o bagi sabihin natin sa lahat ng mga tagapamagitan, sapagkat siya lamang po ang pari na namamagitan sa Diyos at tao, na Diyos at tao mismo. No, o yung tinatawag po nating God-man. So yan po ang nakita po natin noong pinag-aaralan po natin yung verses 1 to 5. Ano, I hope na establish po natin iyan, ano, kung bakit po napakadakila ng ating dakilang pari na namamagitan sa atin. So sa pangalawa pong bahagi naman ng ating kabanatang pinag-aaralan, ano po, in John 17, which is verses 6 to 19. Yun po yung second part nung John chapter 17. Bababasa po natin yung isang partikular na panalangin para naman po sa kanyang natitirang 11 alagad. So ito po yung pinaka-object. Ito po yung kanyang pinagpe-pray in verses 6 to 19. In verses 1 to 5, pinagpe-pray niya yung kanyang sarili na luwalhatiin siya ng Panginoon. In verses 6 to 19, pinapanalangin po naman niya yung kanyang natitirang 11 disciples. At yung verses 6 to 19, mga kapatid, ay mahati pa rin po natin sa dalawang bahagi. Yung verses 6 to 10 ay pinapanalangin po natin dito, makikita ho natin dito yung pinagpe-pray ng Panginoon. O sino yung mga pinagpe-pray ng Panginoon? Anong klaseng mga tao sila, no? Yung 11 disciples. And then in verses 11 to 19, mababasa po natin dito kung ano yung kanilang ipinagpe-pray sa kanila. But for the sake of time, originally, sabi ko, 3-part sermon series ito. Pero for the sake of time, hindi natin planong talakayin yung mula verses 6 to 19. Gusto lang po natin talakayin ngayon, mga kapatid, yung first part. Yung verses 6 to 10, kung saan mababasa po natin dito, mga kapatid, yung mga katangian ng mga taong ipinapanalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Sino po ba yung mga ipinapanalangin nila? And one main truth na gusto ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito, mga kapatid, is our great high priest prays for his disciples. Our great high priest prays for his disciples. So sa wikang Filipino, ang ating dakilang punong pari ay nananalangin para sa kaniyang mga alagad. Ang ating dakilang punong pari na si Kristo ay nananalangin para sa kaniyang mga alagad. Ang tanong, mga kapatid, ngayon ay sino po ba itong mga alagad na ito? No? Ano po ba yung mga katangian nila na dinescribe ni Jesus Christ from verses 6 to 10? At meron po ako ditong nakitang 5 katangian ng mga alagad na pinagpe-pray dito ni Jesus Christ. First, sila po ay mga taong pinagpahayagan ni Jesus tungkol sa Ama. Sila po yung mga taong pinagpahayagan ni Jesus tungkol sa Ama. Ando po yan sa first part ng verse 6. Second,
sila po ay mga taong hindi makasanlibutan. Mga taong hindi makasanlibutan. Nandun pa rin po yan sa verse 6. Third, sila po ay taong pag-aari ng Diyos. Mga taong pag-aari ng Diyos in verse 6 pa rin. No? Fourth, sila po ay mga taong sumasampalataya from verse 6 to 8. And lastly, sila po ay mga taong nakaluluwalhati kay Kristo in verses 9 to 10. So yan po mga kapatid, yung mga puntos nating pag-aaralan tungkol sa mga katangian ng mga alagad po na pinapanalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa mga oras po na ito. So aralin po natin isa-isa mga kapatid at mga minamahal. Yung unang katangian po nila ay sila ay mga taong pinagpahayagan niya tungkol sa Ama. Mga taong pinagpahayagan ni Kristo tungkol sa Ama. Pansinin niyo po mga kapatid sa inyong mga Biblia, yung unang bahagi ng verse 6. No? Tingnan niyo po yung inyong mga Biblia. No? Mahalaga po na may mga Biblia kayo mga kapatid para po masundan niyo po yung ating mga pinag-aaralan. No? Ang sabi po doon sa unang part ng verse 6, ipinahayag ko, si Kristo po ang nagsasalita, ang iyong pangalan, kaninong pangalan? Ang pangalan ng Ama, no? Sa context. Sa mga tao na ibinigay mo sa akin. So, sino po yung mga taong ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Hesukristo sa talatahong ito? Specifically, ang pinapatungkulan po dito ng ating Panginoong Hesukristo ay ang 11 alagad na kasakasama po niya noong mga panahong o ng mga oras po na ito. Makikita po natin yan kung tatalon tayo sa context. Tingnan niyo po doon sa verse 12. Binanggit po dyan ng Panginoon. Ang sabi niya, samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. So binabanggit ulit dito, yung mga binigay mo sa akin at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan. Sino po yon? Si Judas, ano? Upang matupad ang kasulatan. So dito po, may partikular po na grupo ng mga tao ang binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. At sila po ay grupo ng mga tao kung saan originally kasama daw po ng mga tao ito yung anak ng kapahamakan na si Judas, na trumaydor po sa kanya. So sa makatuwid, ang ipinapanalangin po dito ng ating Panginoon ay particularly ang 11 alagad. Specifically, ay ang 11 disciples na eventually ay naging apostles ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sino po ba sila, mga kapatid? Paano po ba sila ipinakilala dito ng ating Panginoong Hesukristo? Again, sila po ay mga taong pinagpahayagan ni Kristo tungkol sa pangalan ng Ama. Sila po ay mga taong ni-reveal, kung kanino ni-reveal yung name ni Father. Now, mga kapatid, yung pangalan po ng Ama dito ay hindi lamang po pumapatungkol sa literal niyang pangalan. No? Kasi kapag tinanong tayo, ano pangalan mo? Ang sasabihin natin, Sister Maribel, o yun yung pangalan mo. Pero may mas malalim po na pakahulugan ang ibig sabihin mo dito ng pangalan na ipinahayag po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Hindi lang ito yung pangalang Yahweh o yung pangalang Ama. Ang salita pong pangalan dito or onoma sa Greek ay kumakatawan po sa buong katangian na nagtataglay ng pangalang iyon. May mga times na pag nagbasa tayo ng Bible, may mababanggit na sa pangalan mo, and that pertains sa buong characteristic o attributes ng tao po o in this case ng Diyos na nagmamay-ari ng pangalan po na yun. Sa makatuwid, nung sinabi ni Jesus na ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin, sinasabi po niya na ipinakilala ko, itinuro ko, ipinahayag ko kung sino talaga ang Ama sa mga taong ito. Now, sa paano paraan po yan ginawa ni Jesus? Sa paano paraan po niya ipinakilala ang buong katangian at kalooban ng Ama sa mga alagad na ito? Una po, ay sa pamamagitan ng kanyang mga pagtuturo at pangangaral. Yan naman po yung basic
mga kapatid. Ang sabi po ni Jesus sa John 8:26, mayroon akong maraming mga bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo. Gayunpaman, ang nagsugo sa akin ay totoo at ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. So may mga bagay na kalooban ng Diyos, may mga kapahayagan ng Ama during this time na ni-reveal ni Jesus through His words. No, yung kanyang mga pagtuturo, yung kanyang mga pangangaral. John 12:49-50, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbibigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhat sa walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Sa makatuwid mga kapatid, ipinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo kung sino ang Ama, kung ano ang kanyang kalooban. Lahat ng gustong sabihin ng Ama, sinabi ng Anak sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo at pangangaral. So yan po yung unang pamamaraang ginawa ni Jesus. Paano niya ipinahayag ang pangalan ng Ama o kung sino ang Ama sa kanyang mga alagad. Maliban po dito, pinahayag din po ng ating Panginoon Jesucristo ang Ama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Hindi lang sa salita, kundi sa kanyang mga gawa. Sabi sa John 5:36, that of what? Ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan Bautista. Sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng Ama upang ganapin ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay, nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Sa makatuwid, yung mga gawa ni Jesus Christ, maliban po sa mga pangangaral at pagtuturo niya, ay nagpapahayag sa kalooban ng Ama at kung sino ang Ama sa pamamagitan ng kanyang mga dakilang mga gawa. And ultimately, mga kapatid, pinahayag ni Jesus kung sino ang Ama sa pamamagitan ng kanyang sarili mismo. Ang Panginoong Jesus po ang the best na revelation ni Father. Hindi lamang po dahil sa mahusay siyang magturo, at hindi lamang po dahil sa mga himala at mirakulo niyang kayang gawin na nagpapahayag ng kapangyarihan ng Ama, kundi dahil sinasalamin po ng kanyang buong pagkatao ang kadyosan ng Ama, ang katangian ng Ama. Gaya po na madalas nating sinasabi, mga kapatid at mga minamahal, ang anak bilang Diyos nagtataglay din ng mga katangian ng Diyos Ama. Kung ano ang katangian ng Diyos Anak, gayon din po ang katangian ng Diyos Ama. John chapter 1 verse 18, makikita natin dito, mga kapatid, na sa pamamagitan ng anak nahahayag kung sino ang Ama. Ang sabi niya, and I quote, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpapakilala sa Kanya. John chapter 14, alam niyo po ang context nito. Dinidemand ni Felipe, ipakita mo wika sa amin ng Ama at solved na kami, Panginoon. Jezreel's translation, version. John 14, sinabi doon, ipakita mo wika sa amin ng Ama, solved na kami, Jesus. Solved na kami, Panginoon. Sabi sa kanilang Panginoon. Verse 9, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? So napakalinaw, mga kapatid. Hindi ibig sabihin ito, o hindi ito nagpo-promote ng modalism o yung Ama at yung Anak ay parehas lamang na persona. Hindi po ganon. Sila po ay distinct person, but they are one God in being. Ibig sabihin, magkaiba silang persona, ngunit iisa lamang silang Diyos. Bagamat sila ay magkaibang persona, parehas po sila ng katangian bilang Diyos. Kaya naman pag nakita ng mga alagad si Jesus, para na rin nilang nakita ang Ama sapagkat wala silang pinagkaiba sa katangian. Kaya naman po sa Hebreo 1:3, sinabi po diyan ang salita ng Diyos,
na si Jesus po ay sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Wala silang pinagkaiba. So ilan lamang po ito at marami pa pong iba na mga talata sa Biblia kung saan makikita ho natin dito na si Jesus Christ ang pinaka-best na revelation ni Father. Si Jesus Christ ang pinaka-best na nagpapahayag sa Ama sapagkat lahat ng katangiang matatagpuan ninyo sa Ama ay taglag-taglay din po ng anak sapagkat siya po ay Diyos mismo. Kaya naman po mga kapatid, nakasisigurado po tayo na yung mga alagad po na ito na ipinapanalangin ni Jesus Christ during this time ay mga tunay na mga alagad. Bakit ko kanyo mga kapatid? Sapagkat po tama yung pagkakakilala nila sa Diyos. Tama yung pagkakakilala nila sa Ama. Sapagkat si Jesus po mismo ang nagpahayag nito sa kanila. At gayon din po sa atin, mga kapatid, bagamat hindi ho natin personal na narinig at nakita ang mga kapahayagang ito, hindi po kagaya ng 11 alagad, pero hawak-hawak po natin sa ating mga Biblia ang kanilang mga patotoo kung sino po ang Panginoong Diyos, ang Ama, at kung sino po ang ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ang tunay po ng mga alagad ni Kristo ay mayroon tamang pagkakakilala sa Diyos. Hindi po yan palakihan ng simbahan. Hindi po yan paramihan ng miyembro. Hindi po yan palakihan ng parking lot o pagandahan ng facilities. No? Hindi po yan payamanan, mga kapatid. Kung for as long na tama ang pagkakakilala mo sa Diyos, ikaw ay tunay na alagad ni Kristo. No? And on the other hand, kahit malaki ang iyong simbahan na kinabibilangan, kahit mayaman ang inyong iglesia, kahit marami kayong miyembro, kung mali ang Diyos, kung mali ang pagkakakilala niyo sa Diyos, hindi pa rin kayo tunay na alagad ni Kristo. Sapagkat ang mga tunay na alagad ni Kristo ay pinagpahayagan niya ng pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga tunay na alagad ni Kristo ay may tamang pagkakakilala sa Diyos. Maliwanag po ba, mga kapatid? Pangalawa pong katangian ng mga pinapanalangin dito ni Jesus na mga alagad, sila po ay mga taong hindi makasanlibutan. Sila po ay mga taong hindi makasanlibutan. Ang sabi po ulit ni Jesus sa verse 6, sa pagpapatuloy, pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Gusto kong mapansin niyo po yung last part. Mga taong, saan daw mula? Mula sa sanglibutan. In verse 9, sa parehong kabanata din ho, sa context lamang, nagbigay po siya ng klarong distinction sa mga alagad at sa mga taong sa mga tao sa sanlibutan. Hindi sila parehas. Magkaiba sila, distinct sila. Sabi sa verse 9, idinadalangin ko sila, yung mga alagad, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. So magkaibang tao po ito, no? At yung mga alagad hindi ibinilang ni Jesus sa mga tao ng sanlibutan. Sila'y mga tao ng Diyos. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Then in verse 14, binanggit po doon na sila'y kinapupuutan ng sanlibutan dahil gaya po ni Kristo, kinapupuutan po si Kristo ng sanlibutan. So hindi po talaga sila mga sa sanlibutan. Sa mga tuwid, mga kapatid, bagamat po itong mga alagad na ito ay nasa sanlibutan, gaya natin, sila po ay hindi taga-sanlibutan o umaayon sa makasalanang takbo nito. Kaya ganyan po ang mga tunay na alagad ni Kristo. Kung ikaw ay tunay na alagad ni Kristo, kailangan na hindi ka amoy sanlibutan. Kailangan na hindi ka itsurang sanlibutan at kailangan hindi ka ugaling sanlibutan. Sapagkat ang mga tao ni Kristo, mga alagad ni Kristo, ay mula sa sanlibutan pero hindi na hindi na mga makasanlibutan. Galing na sila doon. Past na niyon. Pastor, ano po ba ibig sabihin? Perfecto na po ba kami? Of course not. Hindi po. Pero ang iyong buhay ay markado na hindi ka na taga-sanlibutan.
Klaro na sa iyo at klaro na sa mga tao sa paligid mo na ikaw ay taga-langit, ikaw ay sa Diyos. Bilang mga alagad ni Kristo, mga kapatid at mga minamahal, iba na dapat tayo mag-isip. Iba na dapat tayo magsalita. Iba na dapat tayo mamuhay. Ganyan po ang panawagan ni Apostol Pablo sa Roma 12:1-2, Romans 12:1-2. Ang sabi diyan, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Karinig niyo ho ba yun, mga kapatid? Huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kailangan po ba ang mga mananampalataya gaya pa rin ng sanlibutan? Napakalinaw. Mag-iba na daw po tayo ng ating pag-iisip. Bakit po isip ang binabago? Kasi lahat nagsisimula sa isip. Kung ano ang paniniwala mo sa isip mo, ayan ang gagawin mo. Kaya dapat nilalaman mo sa isip mo, hindi puro TikTok, hindi puro Facebook, hindi puro kung ano-anong nakikita mo sa social media. No? Bagamat hindi naman ang lahat na nandoon ay masama. Pero dapat ang mas laman ng isip mo ay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, bilang mga alagad ni Kristo, mahalaga pong maalala natin na hindi na tayo taga-sanlibutan. Amen? Kapatid, gusto kong paalala sa iyo. Nakikitira lang tayo dito. No? At nakikiraan lang po tayo dito, pero hindi tayo taga rito. Normal na iba po tayo sa sanlibutan. Ang hindi normal, kapag nagpapakilala tayong mananampalataya, pero wala tayong pinagkaiba sa sanlibutan. Baka taga rito ka pa talaga. At kung gayon, mga kapatid, ang ating pagkakakilanlan ay mga tagalangit. At yamang tayo mga tagalangit, hindi na po tayo dapat namumuhay kagaya ng mga tagalupa, ng taga-sanlibutan. Hindi na tayo dapat dapat manamit gaya ng sanlibutan. Kung sa sanlibutan, normal, yung litaw puso, litaw lahat. Ano? Hindi na po sa mga hindi taga-sanlibutan. Kundi na po tayo dapat mag-post na gaya ng sanlibutan sa social media. Hindi na tayo dapat magbisyo gaya ng sanlibutan. Hindi na tayo dapat mag-ugali gaya ng sanlibutan. At hindi na tayo dapat mamuhay gaya ng sanlibutan. Sapagkat tayo, uulitin ko mga kapatid at mga minamahal, ay hindi na taga-sanlibutan. Ang mga alagad ay mula sa sanlibutan. Yan tayo galing. Huwag na tayong bumalik. Bilang mga mananampalataya, ang ating pagkamamamayan ay langit. Pastor, parang namang sobra yung sinasabi mo na yan. Parang kinikilabutan ako, Pastor. Taga-langit ako. Ano? Mas kinikilabutan ako, Pastor, pag sinasabi mo yung kadaga-langit yung katabi ko. Pero yung nasabi ng Biblia, Pilipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. O, taga saan ka? Taga langit ka talaga. No? Mula doon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So yan po yung klase ng mga tao na pinapanalangin dito ni Jesus. Sila po ay mga alagad, ano daw po, na hindi taga-sanlibutan. Mga hindi makasanlibutan. Pangatlong katangian po, mga minamahal, sila po yung mga taong pag-aari ng Diyos. Sila po yung mga taong pag-aari ng Diyos. Tingnan niyo po yung description ng Panginoon doon sa last part ng verse 6. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. Nakita niyo po yon sa inyong mga Biblia? Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. Sino nagme-may-ari sa kanila? Ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin dito ni Jesus? Na sila'y iyo at ibinigay mo sa akin. In one sense, mga kapatid, lahat naman po talaga pag-aari ng Diyos eh.
Siya po may likha ng lahat. Therefore, siya po may-ari ng lahat. No? Pero mas may specific na pinagtutungkulan po dito ang ating Panginoong Jesucristo. Nung sinabi po niya na sa Ama na sila'y iyo, sa Tagalog, hindi po masyadong halata. Pero ito po ay in past tense. Yung tense na ginamit po dito ay nakaraan. No, magandang basahin ko sa wikang Ingles para maging obvious yung aking pinupunto. Sa Ingles, ganito po ang basa ng sila'y sayo. Yours they were. W-E-R-E. O, ano ang present tense ng were? O, English 101. Are. No? Pagka ngayon nangyayari, are ang ginagamit. Pero pag nakaraan, were. Ayan ha. Hindi are ang ginamit dito ni Jesus Christ. Yours they were. Ibig sabihin, bago pa sila ibinigay ni Jesus kay Jesus para maligtas, pag-aari na sila ng Diyos. Meaning, may espesyal ng pagtingin ng Diyos sa mga alagad. No? Hindi dahil sa karapat-dapat sila, o kaya naman nakita ng Panginoon Diyos na sila'y maglilingkod kay Kristo balang araw. Yes, of course, nakita yan lahat ni God. All-knowing si God, omniscient si God, but that's not His basis. It is because of His sovereign grace. Soberenong biyaya ng Diyos. Ibinukod na sila ng Diyos mula sa makasalanang sanlibutan upang maging Kanya at upang iligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Diba? Lagi natin pinupunto yan. Lahat tayo deserve natin hell. All have sinned and fall short of the glory of God. Walang may right. Ano? But because of His sovereign grace, pumili siya ng iilan out of these multitudes na pagpapahayagan niya ng kanyang dakilang biyaya. No? Pastor, unfair. Diba? Yan ang sabi ng mga pilosopo. Ang tanong, kanino siya naging unfair? Meron bang deserving ng kanyang salvation? Wala. Ang tawag doon, grace. Kahit lahat tayo hindi karapat-dapat, pumili ang Diyos ng iilan para pagpahayagan niya at paranasan niya ng kanyang mayamang biyaya ng kaligtasan. Ephesians chapter 1 verses 3 to 4. Purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin. Kailan? Bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. And please note, mga kapatid, hindi tayo pinili ng Diyos dahil nakita niya na tayo'y banal at walang dungis. Napansin niyo po ba yung mga salita? Alam natin sa sarili nating hindi tayo gayon. No? Marami tayong imperfections, marami tayong mga weaknesses. Ngunit pinili tayo ng Diyos upang mula sa pagiging makasalanan, Kanya tayong pakabanalin at linisin kay Kristo. So hindi po yung ating righteousness o yung ating gagawin ng basis para po tayo, kung bakit tayo pinili ng Diyos. And please note, kung kailan niya tayo pinili, bago pa daw lalangin ang sanlibutan. Meaning, bago pa likhain ng Diyos ang lahat, nasa isip na niya tayo. At wala ka pang nagagawang kahit ano, kasi bago pa nga lalangin ang sanlibutan nilayo na ng Diyos na iligtas ka niya ayon sa kanyang sobereno at walang hanggang biyaya. Paano po niya ginawa yon, mga kapatid? Paano niya iniligtas itong mga grupo ng tao na ito na kanya pinili sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa kanila kay Kristo. Sino ang nag-cause na sila'y lumapit kay Kristo? Ang Ama. Hindi ka lang niya pinili upang maligtas, siya po ang gumawa din ng paraan upang ikaw ay makalapit sa tagapagligtas, sapagkat sa iyong makasalanang sarili, hindi ka lalapit sa Kanya. Ngunit dahil sa soberenong biyaya ng Diyos, ikaw ay ipinanganak na muli. Ikaw ay nakaunawa ng Ebanghelyo
at ikaw ay sumampalataya sa Kanya, at dahil diyan ikaw ngayon ay na kay Kristo at pag-may-ari na ng Diyos. Hindi lamang dahil sa ikaw ay nilikha niya, kundi ikaw ay tinuturing niya ng sariling anak. And that's a very wonderful truth, and that's an amazing truth, mga kapatid at mga minamahal. Isa po siguro, mga kapatid, sa pinakaiingatan natin ay yung ating mga cellphones. Tama po ba? Ating mga cellphones. Hawak natin to palagi, nililinis natin palagi, binibilan natin ng matitibay na proteksyon, mayroong pang tempered glass, mayroon pang matakapal na case. Binabantayan natin lagi pag kina-charge natin, baka ma-overcharge. Kapag nasira, pinapagawa natin. Kapag nawala, hinahanap agad natin na para bagang tayo mababaliw kapag hindi natin makita. Napakahalaga po sa atin ng ating cellphone. Do you agree, mga kapatid? Pero kahit po gaano kahalaga yung ating cellphones, iba pa rin po yung halaga ng ating mga anak. At ako po'y naniniwala, kung kayo po'y matinong magulang, at ako'y naniniwalang gayon kayo, magagawa po ninyong ibenta ang inyong napakahalagang cellphone kapag ang nakasalalay na dito ay ang kapakanan ng inyong pinakamamahal na anak. Tama po ba? Pagka hindi ka ganyan, walang kwenta kang magulang. Mas mahalaga pa sa yung cellphone mo kaysa sa anak mo. Well, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, kayo po ay higit pa sa pag-aari niya. Gaya ng cellphone. Kayo po ay kanyang anak. At bilang mga anak, bilang kanyang mga pag-aari, gagawin niya ang lahat upang maingatan ka, masustinahan ka, maproteksyonan ka, at masigurado ang iyong kaligtasan. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung struggles mo. Yung ilan sa inyo, alam ko, pero pinapaalala sa iyo ngayon ang salita ng Diyos. Hindi aksidente na naririto ka. Nangungusap ang Diyos sa iyo, pinapaalala niya sa iyo na pagmemay-ari ka niya. At hindi kanya pababayaan dahil kanya ka. Kung paano tayong mga magulang, bagamat makasalanan na hindi magpapabaya sa ating mga anak. Sabi nga magkamatayan na. Over my dead body bago nyo makanti yung aking mga anak. Di ba? Ganyan yung ating mga katwiran. How much more our perfect and God, our divine and holy Father. Napapabayaan niya ang kahit isa sa atin. Mga kapatid, paalala yan sa atin. Pagmamay-ari ka ng Diyos. Sagot ka ng Diyos. Amen? Paalala po yan. So, wag kang mag-alala. Pagkatiwala mo sa Diyos. Sapagkat pagmamay-ari ka niya. Anak ka niya. Mahal ka niya. Mahalaga siya. Mahalaga ka sa Kanya. Pangapat po, mga kapatid, malapit na tayo magtapos, Pastor, scam yan, Kaya sabi, malapit na tayo magtapos. Hindi pa, dalawa na lang, Pang-apat, sila po ay mga taong sumasampalataya. Basic po yan. Of course, pag ikaw ay alagad, ikaw ay mananampalataya. Pero, pinoint out yan ni Jesus Christ dito po sa talatang ating pinag-aaralan. Nandun pa rin tayo sa verse 6. Sabi doon, basahin ko yung buo, pero gusto kong pasinin nyo yung last part. Yun po natin ito nakuha. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa Panginoon sila iyo at sila ibinigay mo sa akin. At, ito tingnan nyo, tinupad nila ang iyong salita. Tinupad nila ang iyong mga salita. Pastor, saan galing dyan yung sila sumasampalataya? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Obviously, hindi po ibig sabihin ito, perpekto nilang tinupad ang mga salita ng Diyos o yung mga kautusan ng Diyos. Alam po natin, pag binasa natin yung gospel accounts, marami ding sablay itong mga alagad na to. Alam natin sa karanasan, kahit tayo alagad na ni Kristo, marami pa rin tayong sablay sa buhay. So hindi po ibig sabihin ito, perpekto nilang nagawa ang mga kautusan ng Diyos o mga salita ng Diyos. So ano pong ibig sabihin dito? Na tinupad nila ang mga salita ng Diyos. Particularly, tinupad po o sinunod po ng mga alagad ang utos ng Ebanghelyo na sila ay magsisi at sumampalataya kay Kristo. Opo, tama po ang inyong narinig. Ang pagsampalataya kay Kristo ay pagsunod sa panawagan na tayo ay sumampalataya
Ang pananampalataya sa gospel ay isang uri ng pagsunod sapagkat sa pangangaral ng gospel, ang mga tao po ay inuutusan ng Diyos. Note, please note, ang mga tao po ay hindi pinakikiusapan ng Diyos. No, minsan napaka-pride ng tao, no? Nakikiusap sa iyo ang Diyos. Ang Diyos wika ay kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso. Kung titingnan natin yung Revelation na pinanggalingan nun, hindi puso ang kinakatok ng Diyos. Pintuan ng mga iglesia. Ano? Mali po ang pagkagamit. Hindi nakikiusap ang Diyos. Inuutusan niya ang mga makasalanang magsisi at sumampalataya sa Kanya sapagkat kung hindi, mararanasan nila ang hatol at puot ng Diyos. Isa pong halimbawa niyan ay nasa John 3 verse 36. Tingnan niyo sa inyong mga Biblia. Sabi sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima o sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanila. So in this case, mga kapatid, ang pagsampalataya at pagtalima o pagsunod kay Kristo ay magkaparalel. Magkahalintulad yung pagsunod at pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya sa Ebanghelyo ay isang utos ng Diyos na dapat sundin ng mga nakaririnig nito. Kapag hindi ka sumampalataya na si Jesus ay namatay at nabuhay muli para sa iyong katubusan at nanatili ka pa rin sa iyong katwiran na iyong magagawa sa iyong relihiyon, upang ikaw ay maligtas, kapag ikaw ay nananatili sa hindi pagsisisi o pagtalikod sa iyong mga kasalanan at nagpatuloy ka pa rin sa mga mali mong gawain at hindi ka nakinig sa utos ng Ebanghelyo na magsisi at sumampalataya kay Kristo, ikaw ay nagre-rebelde sa Diyos, ikaw ay nakikipag-alit sa Diyos, ikaw ay sumusuway sa Diyos. Therefore, karapat-dapat ka sa Kanyang kahatulan. Kaya kung ikaw ay naririto at hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo at hindi ka pa tunay nagsisisi, ako po ang nakikiusap sa iyo, hindi ang Diyos. Hindi makikiusap sa iyo ang Diyos. No, sino ka para pakiusapan ng Diyos? Pero ako po bilang Kanyang lingkod ay namamagitan at nakikiusap sa iyo. Sumampalataya ka ngayon kay Kristo at pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan sapagkat hindi mo gugustuhin, sinisigurado ko sa iyo, ang mapasa kamay ng isang galit na Diyos sa araw ng paghuhukom. Sa nawa po ito yung pagkakataong yan. At ganyan po ang ginawa ng mga alagad. Sila'y nagsisi. Sila po'y sumampalataya. Sila po'y tumugon sa utos ng Ebanghelyo. Matapos po nilang mairinig ang utos ng gospel na sila'y sumampalataya at magsisi, sila po'y tumalima. Sila po'y sumunod. Sila po'y sumampalataya. Paano po sila sumampalataya? Verses 7 to 8. Verse 7, ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay sa akin ay sa akin at ibinigay mo ay mula sa iyo. In other words, nalaman ng mga alagad at pinaniniwalaan nila na si Jesus ay hindi fraud. Lahat po ng sinasabi at ginagawa ni Jesus ay mula sa Ama. Alam nila na lahat ng sinasabi at ginagawa nila ay mula sa Diyos. Paano po nila nalaman? Verse 8, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay ko sa kanila. No? Nakita niyo po? At kanilang tinanggap. At nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. At nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Nalaman po pala nila ang mga bagay na ito tungkol sa Panginoong Jesus sapagkat itinuro sa kanila ito ni Jesus. Kaya mahalaga po pala talaga mga kapatid, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Partikular ang pangangaral ng gospel. Sa pamamagitan po nito, nakilala po nating lahat si Jesucristo at sa gayon din pong paraan, mga kapatid ko at mga minamahal, makakakita ang mga mahal niyo, makakakilala ang mga mahal niyo sa buhay kay Kristo. At sa gayon din pong paraan, mga kapatid ko at mga minamahal, makakakilala ang mga tao sa paligid ninyo na sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ho natin kailangan sumama sa kanilang pananambahan para bawian natin sila pagtapos. Okay, ganyan tayo. Hindi po natin kailangan gumamit ng mga ganong strategy, no? Sasama ako sa iyo, pero sasama ka rin sa amin. Hindi po ganun ang pamamaraan.
Hindi po natin kailangang offeran sila ng kung ano-anong benepisyo. Sa church namin, nagpapamigay tuwing Pasko at kung ano-ano. Hindi po natin sila kailangang utu-utuin. Ang kailangan lang po natin gawin, ibahagi ang gospel. Ganyan yung ginawa ni Jesus. No? Binahagi sa kanila yung gospel at ganyan din tayo nakakilala. Binahagi ng inyong lingkod ang gospel at ganyan din mo makakakilala at magiging alagad ang mga tao sa paligid ninyo. Ibahagi ninyo ang gospel. Wala na pong iba. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, sinampalatayanan mo na ba ang gospel? Kasi hindi mo ito maibabahagi sa iba kung hindi mo ito sinasampalatayanan. Kasi yung mga alagad na to, sinampalatayanan nila. At kung sinasabi mong oo, nakasisigurado ka na ba na yung gospel na pinapaniwalaan mo ngayon ay totoong gospel ni Jesus Christ. No? Marami akong na-experience na mga in-interview na members ng church. Akala nila yun yung gospel, pero nung inusisa natin, hindi yun yung gospel ni Jesus Christ. Sa panghuli po, mga kapatid, dito tayo magwawakas. Nakatangian ng mga alagad. Ipinapanalangin po ng dakilang pari. Sila po ay mga taong nakaluluwalhati kay Kristo. Mga taong nakaluluwalhati kay Kristo. Nakita po natin yan in verses 9 to 10, especially in verse 10, pero dadaanan po muna natin yung verse 9. Ang sabi diyan, idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y sa iyo. So dito po kinaklaro ulit ni Jesus. Sino yung kanyang pinagpe-pray? Lahat po ba ng tao? Mayroong espesyal na tao na siya po'y nasa isip. Yung mga tao daw na ibinigay sa kanya ng Ama. Pinag-aaralan natin kanina yung mga mananampalataya, yung mga alagad. Hindi daw po yung mga tao sa sanlibutan. Sila pong mga sumampalataya sa kanya. And this implies, mga kapatid, na bagamat ang Diyos po ang lumikha ng lahat in one sense, meron po siyang general na pag-ibig sa lahat, of course, pero meron siyang tinatawag na special love to this particular group of people, namely the elect, o yung mga sasampalataya sa Kanya. Sila po ay ang mga pinili, at ang lahat po ng piniling ito by sovereign grace ay sasampalataya sa Kanya eventually. Ano po natin nalaman? Sabi ni Jesus pa, he goes on in verse 10, at ang lahat ng bagay na iyo ay ang mga iyon ay akin at ako'y lumuluwalhati sa kanila. So yung mga tao, mga alagad na ito na sumampalataya kay Jesus Christ, naluluwalhati daw si Jesus Christ sa pamamagitan nila. At kamangha-mangha pong pananalita, mga kapatid, hindi ko po alam kung napansin ninyo, yung mga katagang ginamit dito ni Jesus Christ. Tingnan niyo po, lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin. Lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin. Sabi ni Jesus sa Ama. Kung ang ating Panginoong Jesus ay tao lamang, napakapangahas niya para sabihin ito. Walang sino mang tao na may karapatan magsabi sa Ama. Imaginin mo ikaw, sasabihin mo, lahat ng iyo ay sa iyo lahat ng bagay, pero lahat ng sa iyo akin din. Napakapangahas po natin. Ngunit malakas po ang loob ni Jesus Christ na saibihin ito sa Ama. Bakit po kanyo? Sapagkat si Jesus Christ ay hindi ordinaryong tao. Siya po ay tunay na Diyos. Lahat po ng pag-aari ng Ama ay pag-aari ng Anak. Kasama na po dito yung mga alagad na ibinigay sa Kanya. No? At yung mga alagad daw po na ito ay dahilan kung bakit naluluwalhati kay si Kristo. Sa paanong paraan, mga kapatid, naluluwalhati si Kristo sa mga alagad niya? Marami pong paraan. In this context lang, marami na tayong makikita. Una, naluluwalhati si Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Kanya. No, nalulugod siya, napapapurihan siya. In John 17 verse 8, dahil sumampalataya yung mga alagad, ibig sabihin, kung may mga taong hindi sumasampalataya, hindi siya naluluwalhati, nagagalit siya. Pangalawa, John 15 verse 10, sapagkat sinusunod nila ang kanilang mga utos. Every time we obey God's will, we glorify God.
No? Pangatlo, niluluwalhati nila ang Panginoon Hesus sa pamamagitan ng kanilang mga bunga in John 15 verse 8. Nakikita nila na yung ating pag-uugali, yung ating pamumuhay, nare-reflect nito kung sino ang Panginoong Jesucristo, and because of that, nag-glorify si Jesus Christ. Kalain nyo mga kapatid, kapag po pala tayo nag-grow, nagmamature, nagiging kagaya ni Jesus, naluluwalhati po pala natin si Jesus Christ. John 17 verse 18, naluluwalhati nila ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga patutuo ng gospel. Every time we testify the gospel, nag-glorify po natin si Jesus Christ. At panghuli, naluluwalhati nila ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa. Pag-aaralan po natin yan next week, Lord willing, in verses 21 to 23. Every time na ang church ay nagkakaisa sa kanyang pangalan, naluluwalhati natin si Jesus Christ. And in contrast, kapag tayo nagkakagulo, nagkakaaway-away, nagkakakanya-kanya, hindi natin naluluwalhati si Jesus Christ. Sa makatuwid, mga kapatid, if I will just sum up all of this, naluluwalhati si Kristo sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng kanilang buhay na binago ng gospel at kung paano nila ipinapahayag ang same gospel sa iba. Kung ganyan po naluluwalhati si Jesus Christ. Hindi lang po naluluwalhati ang Diyos at si Kristo sa pamamagitan lang po ng pagdalo natin ngayon sa church. Naluluwalhati si Jesus Christ kapag nakikita ng ibang tao yung buhay na binago ng gospel at isineshare natin yung gospel sa iba. Again, mga kapatid, going back to our main truth, our great high priest prays for his disciples. Ang ating dakilang punong pari ay nananalangin para sa kanyang mga alagad. Sino po yung mga alagad na to? Sa ating pag-aaral, sila po ay mga taong pinagpahayagan ni Jesus tungkol sa Ama. Sila po ay mga taong hindi makasanlibutan. Sila po ay mga taong pag-aari ng Diyos. Sila po yung mga taong sumasampalataya. At sila po yung mga taong nakaluluwalhati kay Kristo. Kung isa ka sa mga taong ito, mga kapatid, lakasan ho ninyo ang inyong loob. Ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, maliwanag po ang tinuturo ng kanyang mga salita, kasama ka sa dinadalangin ni Kristo hanggang sa mga oras na ito. At sisiguraduhin po niya, gano'n man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, madadala ka niya sa kalwalhatian. Alalahanin niyo yung pinag-aralan natin in verses 1 to 5. Walang panalangin si Jesus Christ na hindi tinutupad ng Ama. At kung ikaw ay ganitong tao, kagaya ng kanyang mga ipinapanalangin, kagaya ng kanyang mga alagad, sinisigurado ng Diyos na makakarating ka sa langit. Makakarating ka sa gloria. Mararanasan mo ang luwalhatiin kasama ni Kristo.